Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is May 28, 2026 at kamusta ang ating audio? Yan. Well anyway, kanina sabi ko nga, hindi ko siya maayos yung pala doon sa color filter niya na black and white. So ngayon nakita niyo na, ito yung suit ko kanina, red. Yan ha. Well anyway, nag-record na lang po tayo dahil alam ko madaling araw na. So, panoorin niyo na lang po ito at ayoko kayo mapuyat. So, ako na lang magpupuyat para sa topic na to. So, i-take up natin mga ka-clear. Okay? Yung binanggit ni Senator Amy. Okay? May patutsada na naman na para bang dahil sa mga nadidinig na maaaring ikaso, nagkataon na miyembro ito ng mayorya dito sa Senado, parang ang dating ay parang iniisa-isa, gustong busalan, gustong maimpluwensyahan, pero mga ka-clear, bago pa nagkaroon ng majority 13 sa Senado, meron na itong usap-usapan. Meron na silang mga nakakapalooban or meron na silang mga di umanong nasasangkutan. Yan. Na mga issue. Diba? Ang gustong iparating dito mga ka-clear, no? Ang gustong iparating dito, lalo na ng mga di umanong maaaring kasuhan. Pag sila kinasuhan sa mga activities na di umanong ginawa nila, dahil gusto silang busalan, ibig sabihin, kapag sila ay may kinasasangkutang kaso, mag-iingay na lang sila para sa susunod, para ipakita sa ibang tao o sa ating mga kababayan, ay, kaya kami kinakasuhan kasi ayaw kaming magsalita. Mga ka-clear, may issue. May issue na sila ay nasasangkot. Even prior, di ba? To the creation of this majority 13. Even before they gathered together to be majority 13. May issue na to. Last year pa. Kahit nga po nung panahon na Senate President, si Senator Cheese, may umiingay na dito. At yung iba, sila pa ang nagbubunyag ng kanilang partisipasyon. So, pakinggan po natin ito. Okay? Puntahan muna natin itong balita. Okay. Si Senator Amy na naman po pala kasi. Amy Marcos sa pagpuntirya umano. Pumalag si Senator Amy Marcos sa pagpuntirya umano ng gobyerno sa mga miyembro ng mayorya ng Senado. Anya, inuubos sila sa pagsasampa ng mga kaso. Mga ka-clear. Tingnan nga natin. Wait lang ha. Sige, pasukin natin to ha. Wait. Ano ba? Bago pa to mga ka-clear, may issue na yung mga prime waters, di ba? May issue na yung tungkol sa anong tawag doon? Insider trading. Di umano, pagpapalaki ng value. Di ba? Ng assets or ng assess value ng property ng mga Villar. So, yun yung issue mga ka-clear. Prior to this alleged mess. Diba? So, ngayon, porkit kayo ay nakikita yung mga di umanong anomalya. Diba? Sasabihin niyo sa taong bayan, na iniisa-isa kayo kasi parte kayo ng mayorya? Hindi ba it's the other way around? Hindi ba kayo nagmayorya dahil nakikita
at naiimbestigahan itong mga di umano mga anomalyang napasukan nyo. Di ba? Yun yung point mga kaklir eh. Sige, hanapin ko lang to ha. Ito yung mga kaso nila. Tingnan lang po natin ha. Wait po. Okay. Isa-isayin lang natin. Ito naman ay hindi galing sa atin at galing ito sa news mga kaklir. Okay, yan. So, punta natin muna to ha. Para meron tayong basihan. Yan. Okay. Ito ay galing sa Bombo Radio Philippines, mga kapatid. Tignan, mga senador na may kinakaharap na kaso at reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 8 to 10 sa mga senador ang inaasahang sasampa ng kaso. Okay, ito. Senate Majority Members na may kinakaharap na kaso. Iniimbestigahan ng DOJ kaugnay ng reklamong umano'y market manipulation, insider trading, at improper disclosure na may kinalaman sa operasyon ng Villar Land Holding Corporations. Inaasahan ang reklamo ng Security Exchange Commission. Paano to? Ibig sabihin ito, dapat hindi imbestigahan? Bakit sila sumasama ngayon sa mayorya? Kasi gusto nila dumating ang pagkakataon na si VP Sara ang manalo para if ever manalo sila, kaalyado, ano mangyayari dito sa mga issue na to? Mapagtatakpan ba to? Tatakpan? Tatakpan? Mabubuksan? Anong interest nila dito? Anong interest ng mga bilyar sa kasong ito? Umaasa sila na ang vice-presidente ang magiging presidente sa susunod? Anong dahilan? So lahat ba to na maaaring kasuhan? Umaasa sila na pag iba na ang Pangulo, ay makakalimutan na itong lahat? Mga nirereklamo sa kanila. Senator Chis Escudero, under preliminary investigation sa Office of the Ombudsman para sa kasong plunder, graft at bribery dahil sa umano'y pagkakasangkot din sa multi-billion flood control scandal. Dati na to eh. Senator Joel Villanueva, tinuro siya, di ba? Posibleng masampahan umano ng plunder sa loob ng 2 linggo pag sa ayos na ang lahat ng ebidensya kaugnay ng umano'y pagkakasangkot din sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman, tinuro siya mga tao nino. DPWH dati yun eh. Dati pa yun. Sabi ko nga, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, itong mga taong to, nag-crossover lang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Senator Jingo Estrada, sasampa ng kasong plunder at malversation ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y pagkakasangkot din sa flood control. Senator Bongo, maaaring maharap din sa kasong crimes against humanity matapos ng pangalanan siya din ng International Criminal Court bilang co-perpetrator. Kailan ba ito sinampa? 2017 pa. Ganun din si Senator De La Rosa. 2017 to, mga clear. Ang kaso ito sa ICC, 2017 pa. Rodante Marcoleta. Ito naman may pag-amin siya. Tungkol sa kanyang salin at sa sose. At kung sino ang kanyang mga donor. Mga clear. Ano ibig sabihin to? Porkit maka-Duterte sila, dapat hindi kasuhan kasi otherwise sasabihin nila na iniisa-isa ng gobyerno. So dapat kalimutan to? Ganun ba dapat, mga kaklir? Yun lang eh. Yun lang yung gusto natin malaman sa kanila. Sige, tuloy tayo. Mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang nakikitang basihan ni Senator Amy sa pagsasabing pinag-iinitan na nga ang mayorya? Hindi, sabi ni Senator Amy Marcos, halatang ginigipit at inuubos na ang majority senators bago ang nakatakdang paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko ganito, Senator Amy, anong gusto niyo pong gawin dun sa mga may issue na ganyan? Pikit mata muna tayo? Tatanong lang natin to, di ba?
Kasi yun yung opinion niya. So, ang tanong natin, ano yung gusto niyong gawin? Kasi sabi niya, iniisa-isa. Kasi malapit na impeachment trial. So, okay? Yan ang nasa loobin niyo. Anong gusto niyong gawin kung itong mga taong to ay may kinakaharap na reklamo? Or may kinakaharap na issue? Para sa impeachment trial ni VP Sara, dapat pumikit muna ang gobyerno. Dapat wag silang imbestigahan. Dapat hayaan lang sila. Di ba? Ganun ba dapat? So, kung may issue about flood control projects, halimbawa lang mga kaklira, kung yun ang nakikita na may issue sila, wag muna imbestigahan. Or wag nang imbestigahan at all. Diba? Kasi hindi natin makita yung logic na bakit isa-isahin. So, ibig sabihin, pagka may issue ganito, wag niyo imbestigahan. Diba? Pakawalan. Si Senator Bato, diba? Pakawalan niyo yan. So, wag niyo intindihin yung ICC, pakawalan niyo yan. So, yung mga nagreklamo sa ICC ng mga kababayan natin, ay hayaan niyo sila. Huwag niyo intindihin yun. Ganon? Ganon ba dapat? Senator Amy, tanong lang natin kasi ito yung kanyang opinion eh. Ang opinion niya, iniisa-isa kasi malapit na impeachment trial. So, anong dapat gawin? Anong dapat gawin ng mga nag-iimbestiga? Anong dapat gawin ng mga law enforcers? May warrant of arrest. Wag isilbi. May nireklamo. May problema sa salin at sa SOSE. So, wag niya imbestigahan. Ganon. Dapat pikit, mata. Diba? Although hindi natin sinasabi mga, na sila, guilty sila, pero pikit mata muna tayo. Para kay VP Sara. Para sa paggumulong na impeachment trial, hayaan lang natin sila. So, pag ganun po kasi mangyayari mga kapatid, parang sinabi natin na yung mga nakita nating snatcher sa kanto, wag hulihin. Kasi, pag inuli mo yan, or wag kasuhan, hayaan lang muna natin. Bakit? Yung mga senador, may issue, ayaw pa kasuhan. Diba? Baka sabihin din ng mga snatcher dito, pinupulitik kaya ako kasi hindi ako BBM. Diba? Hindi sila maka-PBBM, so kinakasuhan din sila. Politika rin. Ganun ba ang pwedeng katwiran ng mga to? Diba? Napag-alaman daw ni Senator Amy na may binubuo ang manong kaso ang DOJ at Ombudsman sa 13 majority senators. Ito na naman tayo Una, na isa sa mga issues niya na hanggang ngayon ay hindi pa niya napapatunayan mga kaklir, na yung utos daw mula sa NBI agents, utos daw ni Pangulong Marcos Jr. yung pagpapa-aresto at all costs. Laban dito kay Senator De La Rosa, magkamatayan na daw. Kwento niya yun Ano nangyari? Hindi napatunayan, di ba? Bakit? Kasi yung putukan nanggaling sa Senado. Yung utos at pag-aproba na magkaroon ng lock and load at kung yung mga aksyon ni Aplaska ay aprobado ni Senate President. Hindi ni Pangulong Marcos Jr. Diba? So matapos siya mag-intriga doon, pumangalawa, yung NOEL, no elections. Ano sinabi ng Pangulo? Ganun lang si Pangulo, ganun. Nakakatawa yung reaction ni Pangulo dyan. Kasi nakakatawa naman talaga yung kwento ni Senator Amy Marcos. Diba? Hawsyaw nga daw, sabi ni Senator Raffy Tulfo. So, tapos na yun.
Hindi na naman napatunayan. So, another kwento na naman ito. Wala na naman siyang ebidensya. Intriga na naman. 'Di ba? Para umingay na naman. Para mapagtakpan na naman yung ibang mga issues na dapat kinakaharap. Kasi unang-una naglabas na yung CIDG sa kanilang investigasyon. Ang tatanong pa nga daw, anong sinakay mo lang si Senator Bato? Hindi planado. Planado ang pagpapatakas kay Senator Bato. At ang tanong dyan, lahat ba kayong 13 ay sangkot sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa? Lahat ba kayong 13 sumang-ayon sa gagawin ni Senator Robin na isakay siya para makalabas ng Senado? Yun ang issue na hindi pa sinasagot. At ang gagawin nila ngayon, gagawa na naman ng another issue, panira sa administrasyon. 'Di ba? Kahit walang ebidensya. Wala naman to, puro naman to tsuri-tsuri na naman to mga ka-clear. Hawsyaw na naman to. Inanunsyo kahapon ng Ombudsman na sasampahan ng kasong plunder sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. O yan talaga. May announcement yan. Hindi na ito chismis. 'Di ba? Kaugnay sa flood control scam, parehong taga-mayorya ang dalawa. Yan. May basihan si Ombudsman. Kasi iniimbestigahan na yan. Pero ang gustong parating dito ni Senator Amy, parang gagawa ng case, magpo-political persecution dahil lang sa impeachment trial ni VP Sara. Ganun yung dating ng kwento. Nahaharap naman sa reklamong plunder at indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y 75 million pesos na natanggap niyang campaign donation. Pati si Senator Cheese Escudero iniimbisigahan sa pagkakadawit sa kickback scheme sa flood control scandal. Si Senator Bato de la Rosa naman ipinaaresto ng ICC kaugnay sa drug war. Habang sasampahan naman ng reklamong si Senator Robin Padilla dahil sa pagtulong umano kay Senator Bato de la Rosa na takasan ang ICC warrant. Alam mo mga kuya, kahit naman yung mga kababayan natin, marami ang galit sa ginawa. Marami ang nagpupuyos ang damdamin sa ginawa ni Senator Robin Padilla. Problema dito, sabi niya, sinabi ni Senator Alan Cayetano na walang local court warrant. Kaya pwede yang makalabas. So may basbas, question mark. May basbas si Senator Cayetano na makalabas si Senator Bato, question mark. Harap din sa reklamong kriminal ang magkapatid na sina Senator Camille at Mark Villar dahil sa umano'y market manipulation at insider trading ng Villar. Huwag palabasin dito na porket nasa majority kayo, kakasuhan kayo. No! Noon pa yan. Kaya ang tanong, sumapi ba kayo sa majority kasi meron kayong mga kaso? Yun. Hindi dahil sa kakasuhan kayo kasi majority 13 kayo. Hindi. Baliktad yun. Kaya kayo na nag-majority 13 at gusto nyo na iligtas si VP Sara para kung maging presidente kayo, hayahayang buhay. Question mark. Diba? Hayahay ba ang buhay kapag si VP Sara ang naging Pangulo or pumalit sa Pangulo? Land Holdings Corporation. Pakinggan natin ang pahayag ng presidential sister. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Di mo talaga maiintindihan yan kasi ayaw mong intindihin na dati pa nila mga issue yan. Ang tanong,
Nag-iimbestiga tungkol sa insider trading, pagmamanipula, market manipulation ng mga bilyar. Did you try to investigate on that? Parang hindi eh. 'Di ba? Parang hindi. Yung pagpapatakas, pagpapalabas kay Senator Bato. Alam nyo ba? Hinayaan nyo, di ba? Hinayaan nyo. Kayo ang kayo ang malamang kayo nag-tolerate niyan. Aaminin nyo ba? Hindi naman yung inimbestigahan nyo ba si Senator Robin? Tanong nyo ba't niya nilabas? Hindi naman, di ba? Inalaw nyo. Di ba? Kay Senator Bato. May ICC warrant na yan talaga. Co-perpetrator yan eh. Di ba? Senator Bongo. Co-perpetrator din, di ba? Napangalan na bago pa kayo naging majority 13. Kaya nga mukha nagkasama-sama kayong lahat kasi may mga kaso kayo. Tapos ayaw nyo pa imbestigahan. So ayaw nyo pa imbestigahan, ang gagawin nyo, sasabihin nyo, binubusalan kayo. Sabihin na natin si Mike Defensor. Si Mike Defensor. Sino ba nagturo sa kanya? Administrasyon ba? Si Ombudsman ba? DOJ ba? Secretary Vida ba? Hindi. Ang nagturo sa kanya, si Senator Marcoleta. Maliwanag yun. So ngayon, gusto nilang ikutin the way I see it. Sa akin, ang gusto nang mangyari, parating sa ibang tao, na yung pagkakasong ito, walang basyan, kundi para mambusal. Diba? Paano itong mga issue to, dapat pikit mata. Tingin ko yun yung gusto nilang mangyari, pikit mata eh. Palibasa, hindi sila nanalo. Talagay ko lahat kami. Talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga Ano naman tayo, magne-name drop na naman tayo, pero pag tinanong kung sino, wala. Walang masabi kung sino. Alam naman natin mga kakri, ang DOJ nag-investigate. Ombudsman nag-investigate. Maka-name drop? Tanong natin, kung di ka ba nagne-name drop, sino? Anong proof? Pagawa ka ng mga affidavit. Para maniwala naman kami. Hindi puro intriga. Alam naman natin na si Ombudsman na nag-reveal na hindi sila natutulog. Hindi man literal. Kumbaga, talagang sunog kilay, hindi na talaga nagpapahinga sa pag-iimbestiga. Not to pin down anybody, pero ayon to sa ebidensya. Ayon sa ebidensya, nakikita. Nagki-case build up nga sila eh. And that is the job of the Ombudsman and DOJ, mag-case build up. Normal yun. Pero para gawing intrigahin yung pagki-case build up, mga clear, hindi lang itong kinakasuhan. Sabi nga ng NBI, hindi na siya tutok sa mga kumakalaban sa administrasyon o nagpe-fake news. Marami pa silang ginagawa. Pero dito, parang pinapalabas, tutok lang para kasuhan ng mga to. Diba? Yun yung klase ng pag-iintriga. na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Whether this Kakasuhan ka. Ano ang partisipasyon mo? Baka naman tinolerate niya rin yung kasi iimbestigahan yung mga sangkot sa pagpapatakas kay Senator Bato eh. Kasama ka ba dun sa nag-tolerate? Tanong yun. Anong pwedeng kaso kay Senator Amy? Pag-tolerate ng pagpuputok doon, putukan sa Senado? Alam nyo ba yun? Majority 13. Alam nyo ba yun? Na gano'n na mangyayari. Kaya nag-caucus kayo, pinauwi nyo ang minority. Ganun ba yun?
this is true or not, I certainly pray Ano naman, oh. that build up na raw. Whether this is true or not, Diba? Maski na siya, hindi siya sigurado kung true eh. Tapos, nagpipresko ng ganun, may intriga. Dapat beware tayo sa ganitong mga klase, mga klaseng kwentuhan, mga clear. Gumagawa lang ng intriga, tapos biglang, tingnan natin hindi ko alam kung totoo o hindi eh. Pero nagsalita ka na dyan. Intriga na to, na-news na to. Kahit wala pa pala siyang ebidensya. Ayan, ulitin natin oh. 13, nagkikase build up na raw. Whether this Na raw. is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, Diba? If that is what it will be. Raw. If that is what it will be. Future. Wala ebidensya. Diba? We don't know if it is true or not. Wala. Intriga. will not proceed. Pero tandaan natin mga clear, totoo naman na nagki-case build up sa mga cases na na-i-file. O na-recommend ang i-file. Kaya nga nandiyan yung ICC eh. Rather, sorry, ICI. Diba? DPWH. Diba? Ang dami ng pinandiyan DPWH eh. At Camille, may reaksyon na ba ang Ombudsman at DOJ sa mga pahayag na ito ni Senator Amy? Okay, dyan muna tayo kay Senator Amy. Saka natin take upin si Ombudsman. Gusto ko lang natin pag-aralan mga clear. Itong mga press con na to. Tapos raw. We do not know if it is true or not. If that is what it will be. Future. Wala ebidensya. Pero gustong bilugin na yung utak natin, mga clear, na ganun ang ginagawa. When in fact, walang ebidensya. Maliban, of course, alam natin, sinabi na mismo ng Ombudsman, sinabi ng DOJ, sa mga kinakasuhan, hindi pa ito pwedeng kasuhan agad. Bakit? Nagki-case build up pa. Para magkaroon ng reasonable certainty of conviction bago i-file. Diba? So, kasama daw siya sa kakasuhan. 13. So, anong kaso? Pag-tolerate kay Senator Robin at Senator Bato. Anyway, mga kliyan lang ha. Sabi nga natin, mag-ingat tayo sa mga nadidinig natin, especially kung puro raw. Intriga lang talaga. Okay, thank you so much mga ka-clear. See you in a while sa ating panibagong video. Thank you so much ha. Tayo ay maging mapanuri. Maging mapanuri tayo. Okay? See you in a while mga clear. Bye-bye.